Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Pag-usapan lang ho ulit natin ito si Pastor Kibuloy mga kababayan. Wala tayong choice. Kailangan ho malaman ng mamamayang Pilipino ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati ho yung mga OFW ho natin, mga botante, saan man panig ho kayo ng mundo naroroon ngayon. Alam niyo mga kababayan, dito ho sa ating Pilipinas, no? Batas ho dito sa ating Pilipinas. Masakit man isipin, no? Kailangan natin tanggapin na ang isa yatang tao kahit tad-tad ho yata ng kaso at nakapiit, nakakulong na, pwede pa rin hong makapag-file ng COC or Certificate of Candidacy dyan sa COMELEC para tumakbo kung ano mang nais gustong posisyon sa gobyerno. Ewan ko ba? Bakit ganun? Sabi ko nga, paano kaya kung mag-a-apply ang isang Juan de la Cruz? Mag-a-apply ng pangkaraniwang trabaho at minimum wage lamang ang sasahurin. Araw-araw. May kasong mga ganitong klaseng kaso katulad ni Kibuloy. Tatanggapin kaya? Tanggapin kaya, no, pag nalaman ng manager, bisor or HR na mag-i-interview kay Juan de la Cruz na ang kaso katulad kay Kibuloy? Tatanggapin kaya? Marahil isasagot nyo, hindi, malamang. Simpleng trabaho lang yan, minimum wage lang ho ang sahod araw-araw. Ha? Paano pa kaya ito? Senador ang itinatakbo, ano? Paano kaya? Only in the Philippines. Ha? Wala tayong magagawa. Ganyan ang rules, batas. Dito sa bansang Pilipinas, Wala tayong magagawa. Ewan ko ba? Isipin mo, ang daming kaso. Ang bibigat pa ng kaso. Nakapiit, nakakulong. Pwede makapag-file, pwede tumakbo. Ano ba yun? Parang minsan matatanga ka na lang sa batas meron tayo rito sa Pilipinas, no? Parang pag sinabi, nasa ito, Pastor Kibuloy, itong nangangampanya na to, bakit di nakikita? Puro grupo nyo lang ang nangangampanya. Asan to? Nakapito sa Pasig, nakakulong. Nakakulong? Nakakulong? Nakakatakbo? Matatanga ka na lang, no? Mapapaisip ka na lang na, bakit nga kaya ganito rito sa Pilipinas, ano? Ano? Ang bigat ng kaso, nakapiit, nakakulong, pero nakakapag-file pa ng Certificate of Candidacy. Gusto pa mag-senador. Alam nyo, mga kababayan, especially ako'y nananawagan bilang isang mamamayang Pilipino, no, netizen, botante ho, rito sa Republika ng Pilipinas. Siguro panahon na Congress, Senado na ano tawag dito? Mag-review or mag-review tayo ng mga batas na pwede nating sabihing nakakagago na. No? Nakakagago na, nakakatanga na, at nakakatawa na. Panahon na siguro para mag-review tayo ng mga batas na dapat baguhin. Tulad nito, na dapat ang isang tao kapag may mabigat na kaso at nakapiit, nakakulong, ay dapat hindi na nakakapag-file ng Certificate of Candidacy o anumang gusto niyang posisyon sa gobyerno. Diba? Marami pang batas na dapat reviewin. Pati ho yung ginawang batas ho ni, sino ba ito? Kiko Panghilinan ba ito? Ano bang batas ito? Kalimutan ko. Sogi bill ba ito? Ano ba ito? Yung minor de edad. Na kung saan hindi makukulong. Pag minor. Dami pa. Tulad ng halimbawa, nagda-drive ka.
kuwang-kuwa sa CCTV, sa dashcam mo, na nasa tamang lane ka, ang takbo mo, tama lang. Bubungguin ka ng isang kamote rider. Ha? Kitang-kita, may record. Tapos ikaw pa makukulong. Sabihin na natin lilitisin. Isipin mo, magpapiansa ka pa noon, gagastos ka pa. Kitang-kita naman sa ebidensya na ikaw ang binunggo. Isipin ko pa rin makukulong. Yan yung mga dapat reviewing mga batas. Marami pang iba. Ito mga kababayan. Ito nakakatawa. Kanina lamang, may issue tayong tinapik na kung saan, ako naman naniniwala, wala namang kinalaman si Pastor Kibuloy dito. Kasalanan ito ng mga tauhan niya. Dahil nagkaroon ng proclamation rally dyan sa isang lugar, gym dyan sa Pasig. May ginamit isang kanta na kung saan hindi pinaalam doon sa author o may-ari nung kanta. Yung KNB ba yung kanta na yon? Ang sumulat, ang author, si Omar Baliw. Kilalang rapper ito kilalang rapper ito sa music industry, especially sa rap or hip-hop. Sabi nung Omar Baliw, hindi pa nakaupo, nakapagnakaw na. Ano point natin dito? Kasalanan ng tauhan niya, kung sino man ang nakatoka dyan, kung sino man nakaisip niya na kunin yung ganong kanta at hindi pa alam doon sa rapper. Pero kanino umepekto, bumumirang tumama? Kay Kibuloy. Kasi siya tumatakbo Kaya nga nasabihan siya ng ganon na hindi pa nananalo, nakapagnakaw na. Kasi nga yung kanta hindi pinaalam, ginamit. Although walang kinalaman si Kibuloy, although may kasalanan yung tauhan niya, kung sino man yan, yung pumikap ng kanta na yan, tumama kay Kibuloy. Ano point natin dito? Meron isang babae, sino ba ito? Nakalimutan ko. Na kung saan, meron siyang binulgar na usapan nila ni Pastor Kibuloy na ang kwento niya, nung dinalaw daw niya, ito si Pastor Kibuloy. Tinanong niya kung bakit ka tumakbo. Ako naniniwala ako itong klaseng sagot ni Pastor Kibuloy, hindi niya sasabihin sa entablado ito Naniniwala ako itong sinagot ni Pastor Kibuloy dito sa babae na dumalaw sa kanya at tinanong siya bakit siya tumatakbong senador. Hindi ako naniniwalang sasabihin niya ito in public, sasabihin niya ito sa entablado kung nakakalabas siya ng piitan at laya siya, hindi siya nakakulong. Imposibleng sabihin niya ito in public, imposibleng sabihin niya, isagot niya ito sa mainstream media, reporter, at sa ibabaw ng entablado. Kasi itong babae ito, may kwento, dinalaw niya raw si Pastor Kibuloy sa kulungan at tinanong niya, bakit kayo tumatakbo, Senador Pastor Kibuloy? Ano sagot ni Pastor Kibuloy sa kanya? Private itong usapan na ito Hindi naka-public ito Pakinggan niyo. At naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministro ko. Ngayon, guguluhan ko sila. Narinig nyo? Narinig nyo? Although private itong usapan na ito, kasi sa totoo lang mga kababayan, syempre, iba yung usapang pribado Dinalaw daw nitong babae ito si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, bakit ka tumakbo? Ano sagot ni Pastor Kibuloy? Ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila yung aking ministro. Ngayon, guguluhin ko sila. Yun ang rason kaya tumatakbo si Kibuloy na senador. Ang nakakatawa dito, private na usapan ito. Hindi to public. Ang problema, idinaldal nitong babaeng ito. Ngayon daw ang dahilan ni Kibuloy kaya siya tumatakbo, manggugulo. Sabi ko nga, naniniwala ako, pag tinanong si Kibuloy na
ng mainstream media, ng reporter, Pastor Kibuloy, ba kayo tumakbo ng senador? Imposibleng isagot niya ito eh. Bakit? Hindi ito sagot ng pangangampanya eh. Babaksa ka lalo dito. Sigurado pag ito si Kibuloy hindi nakakulong, imposibleng pagtayo niya sa entablado, sa proclamation rally, imposibleng sabihin niya ito eh. Hindi pangangampanya itong ganitong salita eh. Di parang sinabi mo sa tao na kaya ka lang tumatakbo para manggulo, hindi para sa problema ng bayan. Hindi para makatulong sa mga iba't ibang problema ng Pilipinas. Kaya ka tumatakbo, paghihigante, manggugulo. Especially ang pangit pakinggan dahil pastor. So ano ang point natin dito? Bakit idinaldal nitong babaeng ito? Hindi niya alam, ang kalalabasan nito, lubog na nga sa rating, sa survey si Kibuloy sa pagiging senador, pag narinig pa yan, di lalong lulubog. Sino boboto ng kay Kibuloy na ganyan ng... Siguro may boboto kay OJC. Kaya ba siya ipanalo ng miyembro ng KOJC? Palpak na naman ang puti. Palpak na nga yung kumuha ng kanta, hindi na pinaalam, kay Kibuloy bumumirang. Palpak na naman itong sinabi ng babae, bumirang na naman kay Kibuloy. Anak naman. Anong klaseng mga tao merong ka, Kibuloy? Sipin mo, dinaldal yung ganong usapan. Ano feeling mo kakatawa ng tao yon, ng totoong may isip ha? Yung totoo talagang bumabalanse ng mga issue dito sa usaping politika. Sipin mo, tinanong niya ang linaw, letra por letra, bakit ka tumakbo, Pastor Kibuloy? Ginulo nila ang buhay ko, ginulo nila ang aking ministro, kaya guguluhin ko sila. Sipin mo, sagot ba ng nangangampanya yon? Sipin mo, usapang pribado, kinalat, ano feeling mo? Ano feeling mo? Maiaangat mo ba pangalan ni Kibuloy sa ganitong paglalantad mo ng ganyang usapan? Lalo mo ilulubog si Kibuloy. Wala talaga kayo dyan. Kulang talaga kayo sa mga marketing strategy talaga. Bakit? Inang magtataka. Akala niya ba nung akala siguro nito ni ma'am, akala mo ba porkit itong inihayag mo, binulgar mo na usapan niyo ni Kibuloy na kaya siya tatakbo, manggugulo siya. Akala mo ba kami ang apektado doon? Walang ibang apektado rito kay si Kibuloy, yung pagiging pagtakbo niya ng senador. Ay, lalo mong sinira yung tao Ano ba naman niya? Sipin mo kaya tatakbo, manggugulo. Imposible sabihin ni Kibuloy sa entablado yan. Imposible sagot niya sa mainstream media reporter yan. Kaya ako tatakbo, manggugulo ko, guguluhin ko sila. Tingin mo pa sagot ng politiko yon? Wala talaga. Palpak, Kibuloy, yung mga tao mo. Palpak. Pagpapalitan mo, lalo na ito, itong babaeng ito, palitan mo. Hindi ka maiaangat nito. Ilulubog ka lalo. O baka naman may mga ibang tauhan ka, ayaw ka na talaga makawala. Gusto, diyan ka na. Di mo masabi kung ano na naman nangyayari sa ano mo. Sa tawag dito, sa simbahan mo. Sa iba't ibang negosyo mo. Awawa, no? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.